Ito naman po, sa ating pong kaibigan na si Brother Joel de la Cruz, sabi niya, ang pagkain po ba ng malinis na isda ay hindi mo maaabot ang kasakdalan na sinasabi sa Bible? Kung Naku, pag-uusapan natin ng katotohanan, ang tanong niya kasi masyadong controversial. Yes. Meron ka bang katibayan na malinis yung isdang kinakain mo? Uy, totoo din, Dok. Pag ba pinatay ang hayop dahil merong rigor mortis, right away, pupuntahan ng mga uod yan. Nasa 50 million ang bakterya nga niyan per gram. Kaya, the moment na dead animals yan, dahil isda yan, paano mo yung papatunayan na malinis yan? Eh, patay na nga yan. At saka yung chemicals pa, lalo na Kung hindi ngayon. mo alam, wala akong masasabi dyan. Yes. Sinasabi niya malinis na isda siguro. Baka yung, pwedeng yung may- medyo kauhuli lang na medyo buhay pa. O kaya baka sarili nilang alaga, Dok. Pero ang tanong doon, ay animals yan. Hindi naman magsasalita yun. Pa-diagnose mo ba yan? Hindi, Dok. Na kung may sakit o wala yan. Wala, hindi talaga, Dok. Eh, sinabi nga ni Miss White, 10 times na yung sakit na makukuha mo sa pagkain ng mga may mata. Totoo din. At alam mo, Dok, Animals. yes. At alam mo, Dok, meron pa akong karagdagan sagot dyan sa atin pong mga manonood. Kasi even po sa Bible, mga kaibigan, in the Old Testament, nakasulat po doon, mga kapatid, na yung atin pong dugo, andun po ang buhay. At ang isda ay may dugo, mga kaibigan, nandun po ang buhay. So ano po ang gagawin natin? Kailangan nating sumunod na i-discard po natin ang ating Una, ang pong mga patay na meat. bisda, ang tawag dyan bangkay. Totoo, Dok. Patay. Yes. Pag sinabing dead animals, denatured yan. Pangalawa, since nga na maraming uod yan, maraming bakterya yan, talagang contaminated ang loob ng katawan yan. But sana, kung nasa karagatan ka, nakauhuli mo lang, eh doon mo na inihaw. Eh yung iba, matagal nang patay eh. Yes. Yung iba, fino-frozen Pangalawa, pa nila. dead animals pa rin. Totoo, Pag ba, kumakain ka ba ng hilaw na isda? Oh, hindi, Dok. Hindi ba gagawin mo, iihaw mo. Eh, pag ba inihaw mo, buhay yung isda. Oh, hindi, Dok. O, di Patay na talaga na. siya. O di pag inuya mo, mabubulok yan. Alam mo kung bakit? Oh, bakit, Dok? Kasi yung temperatura ng loob ng katawan natin mainit, nagpiputrefy. Kaya ang problema ng bituka, itong mga walang fiber na kinakain ng tao, kasama ang isda, walang fiber. Yes. Tatagal yan sa loob ng bituka. Mabubulok siya. Magkakaroon ng wicks na nandun pa. Yan ngayon yung magkikreate ng damaging ng dugo. Yes, totoo, Dok. Yung iba nga impacted pa kasi sa sobrang hindi talaga ma-digest At ng yung ating omega-3 pong tiyan. naman nila, paano mabubuhay ang omega-3 sa patay? Totoo yun, Dok. Kaya kailangan natin ng supplement sa ating pong mga Malimang manonood. i-genus mo yung isda. Yes. Ay, grabe yun, Dok, ha? At least merong konting omega-3 yan. Pero pag pinirito mo ang isda, Wala na. okay, pinaksi mo pa, nilagay mo ng suka. Wala na. Anong omega-3? Ang dami nga pinag-aralan ngayon, ang vitamin C na nga lang, ha? Hindi nabubuhay sa mainit na temperatura. Totoo, Dok. Eh, paano ka pa magluto ng isda, lalo na pag pinirito mo, inadobo mo? Yes. Naku po, Grabe, Dok, di ba? ang tawag dyan ay talagang wala na halos value. Eh, ba't ko ipapasok sa katawan ko yan? Totoo. Ngayon, pinag-uusapan, ang tanong dito, ay meron bang bahagi sa abot ng kasakdalan na sinasabi sa Biblia? Pag sinabing kasakdalan, perfection yan eh. Pagpapakabanal, meron. Yes. Alam mo, Dok, no? May bahagi yan. Yes, meron, Dok. At alam niyo po sa atin pong mga manonood, even sa Councils on Diet and Foods, page 82, paragraph 2, ang sabi po doon, do not subsist on flesh meat, on the flesh of dead animals. Ibig sabihin, huwag tayong mabuhay doon sa mga patay na laman ng hayop. Ibig sabihin pala, mga kaibigan, ito ay isang warning na sa bawat isa po sa atin na kailangan po nating mag-ingat sa ating po mga kinakain, especially sa mga kumakain po ng karne. Kasi alam niyo po, I remembered a friend of ours, si Brother Pasamba, na talagang nagtanong talaga siya kung meron ba talagang relationship ang pagve-vegetarian sa atin pong salvation. And napakalinaw po na hindi man direkta, pero nandoon po sa Councils on Diet and Food, sa Healthful Living, sa atin pong The Ministry of Healing, na talagang meron po talagang dahilan ang Panginoon kung bakit gusto niya tayong bumalik sa original diet. And that is because it has something to do with our disposition in life. It has something to do with the way we think. At kapag tayo po ay kumakain ng atin pong mga karne, mga kaibigan, ay nagiging yung lust po natin, yung pagnanasa po natin, mga kaibigan, ay mas lalong nananaig
brain more than doon sa ating principle using our frontal lobe, which is our decision making. Kaya Dok, ang ganda pag-aralan nito, no? At yung mga katanungan din ng ating pong mga kaibigan na nagsisend po sa atin dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Matindi yung tanong na yun, ah. Yes, totoo Dok, di ba? But Very anyway, direct. ang sagot ko ay ganito. Sige Dok. Wala tayong pwedeng masumpungan na malinis na isda. Totoo Dok. Kasi even sa study po ng... Challenge ko. Magdala dito Dok. Challenge ko. Patunayan nila na malinis yung isda nila. Totoo din, di ba Dok? Grabe no, kasi sa totoo lang Dok, even the study of the University of the Philippines, here in the, of course here in the Philippines mga kaibigan, na talagang yung atin pong mga isda na nasa karagatan po, ay kahit na sabihin natin na wala ngayon, walang insidente na barko or may mga tank tayo na mga may krudo, tapos hindi nawala siya sa sea, may mga lead pa rin po, may mga mercury, may mga metals pa rin po na Ang University of the nandoon. Philippines ang nakatuklas Yes. na wala na raw pong dagat na malinis. Totoo, di ba Dok? So ibig sabihin, yung mga mga isda pa lamang... ngayon, pinapakain pa, mga bone meal, pellets. Totoo Dok, di ba? Yung ating pong mga feeds na Saka tinatawag. hindi na, sa Bulacan na lang, nakita ko nung araw, kaya tanga lang siguro ako nung araw kahit hindi ko ina-analyze Kasi nakagisnan kong kumakain ng tilapia. Iniihaw kasi namin yun Tapos may patis kami, lalagyan ng kalamansi. Tapos may mainit na kanin, ang katapat niyan, talong. Ewan ko kung naranasan mo yan. Piyesta na yan. Totoo Dok, di ba? Nung nagpupunta kami sa ubihan, nakita namin, meron kaming manukan. Binibili yung mga sako-sakong tae ng manok. Grabe. Sabi nung saan ba dinadala yan? Ay sa lugar ka ng plaisdaan, tinatapon yan dun sa tinutuyo muna yun Wala munang tubig yan Tapos lagyan ng tae ng manok yan, saka lalagyan niya ng tubig. Saka ilalagay yung binhi ng tilapia. Ay, grabe, di ba Dok? Anong kinakain ng tilapia? Tae! Oo nga. Tapos kakainin mo yung tilapia. Ang sakit no. Anong Naku, sa kinain atin ng pong tilapia? mga Dumi. manonood. Kaya talaga sa atin po, kaya tayo po'y nakakatanggap ng mga dumi. Ngayon sasabihin mo, malinis na tilapia. Ayan, pasensyahan na po tayo, nagsasabi lamang po kami ng katotohanan dito. Mas maganda na po na mag-ingat po tayo sa atin pong katawan dahil ito po ay templo ng atin pong Panginoon. Sa atin pong mga manonood. Doon naman sa aming lugar, sa Taliptip. Bulacan din. Nagpupunta kami dyan dahil may mga kaibigan kami. Karamihan ng mga bahay walang toilet. Ang toilet nila, maglalagay sila ng parang tulay na maliit. Merong laglagan doon na bilog doon. Yung dumi, doon lalaglag sa baba ng tubig. At doon sila nanguhuli ng tilapia. Naku, ang sakit nun. Parang naalala ko tuloy, alam niyo po mga kaibigan, when I Tapos was sasabihin mo, malinis yung tilapia. Oo nga, Dok, ang sakit. Alam mo, Dok, teka lang ha, bigyan ko lang sila ng konting halimbawa sa atin pong mga manonood. Ito naman po ay hindi ko po kinain. This is my personal testimony and personal experience ko po nung ako po ay bininyagan. Alam niyo po, mga kaibigan, ako po ay bininyagan sa isa pong ilog dyan po sa Kabikulan. At alam niyo po, merong isang kalabaw doon sa unahan ng ilog na yon at ako naman nandun sa dulo. Alam mo ba, Dok, syempre hindi natin alam kung naihi na doon o nadumi na doon yung kalabaw at papunta yun sa akin. Hindi ko pa yun na-ingest, mga kaibigan, yung paglubog ko na yon, kaya ngayon naiisip ko, parang ako tuloy yung tao na kumain ng dumi. Na parang ako yung tilapia. What more kung yung mismong tilapia yung kinain natin na kumain ng mismong dumi? Diba, Dok? Parang sabi ko, naranasan namin, minsan, sobrang hirap. nagtuturo nga kami ng vegetarian. Yung mismong tao mismo nagpatotoo na pinirito yung tilapia. Pagkatapos pirituin, toasted. Kinurot niya yung tilapia. Pag kurot yung tilapia, merong umuugang, merong gumagalaw Naku, na may uod. bula. Ay, ako. Uod. Oo, may uod. Wala nung di na kumain ng tilapia. Grabe, di ba, Dok?